Before I start with my presentation, I would like to acknowledge the presence of our guest jurors, Teacher Rachel Ulisha. Good evening, ma'am. And also the presence of our beloved instructor, Mr. Elmer Magalona. Good evening, sir. And to our very supportive block president, Mr. David Lunas. Good evening. I will be presenting ang mga elemento ng sining and grade 2 students. But before that, here is my detailed lesson plan. Thank you. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Angelo at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula, maaari ba tayong magsitayo upang tayo'y manalangin? Okay, Angela, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God our Father, I offer you today all I think, do, and say. I offer it with what was done on earth by Jesus Christ, your Son. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat, Angela. Bago tayo maupo, maaari niyo bang pulutin ang mga pira-pirasong papel at basura upang ilagay ito sa ating basurahan? Sa bilang ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maaari na kayong maupo ng maayos. Mayroon bang lumiban sa klase ngayong araw? Okay, wala. At dahil dyan, bigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. Magandang araw mga bata! Ay, mahina. Magandang araw mga bata! Ayon, at dahil sining ang ating paksa ngayong araw, tayo muna'y umawit. Gusto nyo ba yon? Okay. Halika na at tayo'y gumawa ng art. Halika na at tayo'y gumawa ng art. Tayo'y gagawa ng art. Tayo'y gagawa ng art. Halika na at tayo'y gagawa ng art. Sino ba ang gustong gumawa ng art? Sino ba ang gustong gumawa ng art? Ikaw ba gusto mo ba? Ikaw ba gusto mo ba? Sino ba ang gustong gumawa ng art? Halika na at tayo'y gumawa ng art. Halika na at tayo'y gumawa ng art. Tayo'y gagawa ng art. Tayo'y gagawa ng art. Halika na at tayo'y gumawa ng art. Sino ba ang gustong gumawa ng art? Sino ba ang gustong gumawa ng art? Ikaw ba gusto mo ba? Ikaw ba gusto mo ba? Sino ba ang gustong gumawa ng art? Mahusay! At dahil dyan, maaari ba natin gawin ng mabuhay clap? Okay, sa pagbilang ko ng 3, sabay-sabay tayo. 2, 3, mabuhay! So ngayon, maaari na kayong maupo ng maayos. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, sino ang gustong maglaro? 5 lang? Ayun, at dahil lahat na ay gustong maglaro, maaari na ba tayong magsimula? Okay.
Ang larong ito ay tinatawag na jumbled word. Ibigay ang mga tamang sagot ng pinaghalo-halong letra at ilagay sa pisara. Itaas ang inyong kaliwang kamay kung alam nyo ang sagot dito. Maliwanag po ba? Okay, so number 1. Yes, Nika. Linya, very good. Pangalawa. Yes, Pranjay. Hugis, tama. So, ang pangatlo naman. Yes, Kyla. Sining, tama. Pang-apat. Yes, Angela. Tekstura. Pang-lima. John Mark. Kulay, tama. Pang-anim. Yes, Angelo. Tuldok. Tama. Pang-pito. Yes, Myra. Balanse. Very good. So, ang pang-walo naman. Yes, John Mark. Disenyo. Very good. At ang pang-siyam. Yes, Christian. Bilog. Very good. At ano naman ang panghuli? Yes, Jella. Oblong. Very good. Mahusay mga bata, at dahil naibigay nyo ang lahat ng mga tamang kasagutan, bigyan natin ng 5 palakpak ang mga sarili natin. So ngayon, ano ang mga napansin nyo sa mga salitang nabanggit nyo kanina? Yes, Franjay. Ginagamit sa art? Ano pa? Yes, Kyla. Ginagamit sa pagguhit? Ano pa? Yes, Rhea. Tumutukoy sa mga elemento ng sining. Tama. Ang lahat ng inyong mga nabanggit ay tumutukoy sa elemento ng mga sining. Pero bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, alamin muna natin kung ano ang sining. Meron po bang mga katanungan? Wala. Okay, kung sa gayon, tayo nang tumungo sa ating talakayan. Ang mundo ay napapaligiran ng mga iba't ibang
sining. Ang mga puno, bahay, at lahat ng bagay ay na nakikita natin sa ating paligid ay gawa ng sining o likha ng sining. Ano nga ba ang sining? Ito ay ang mga larawan o bagay na binubuo ng linya, hugis, kulay, balanse, at tekstura na makikita natin sa ating kapaligiran. So ngayon, ano-ano ang inyong nakikita dito sa loob ng ating silid-aralan na may hugis? Kayla? Lamesa. Yes, Nika. Papel? Yes, Franjay. Pinto? Very good. So, ano naman ang nakikita nyo na may kulay? Yes, Myra. Damit? Alexandra? Crayola? Angelo? Rainbow chart. Tama. So, ano-ano naman ang nakikita nyo dito na may linya? Yes, Kyla. Pisara? Angelo? Ruler? Nelson? Papel? Very good. Ngayon, talakayin natin kung ano ang linya. Ang linya o lines ay isang elemento ng sining na nagmula sa tuldok na pinahaba patungo sa anumang direksyon. May dalawang uri ng linya, ang tuwid at hindi tuwid. Ang linyang tuwid ay maaaring patayo, pahilis, at pahiga. Ang mga linyang hindi tuwid naman ay maaaring pakurba, paumbok, paalon-alon, at paikid. Ngayon, dumako naman tayo sa hugis. Ang hugis o shape ay isa sa mga elemento ng sining na tumutukoy sa balangkas ng isang bagay. Kung ikaw ay nakakagawa ng linya gamit ang tuldok, makakagawa ka rin ng hugis sa pamamagitan ng pagbalik sa tuldok na pinanggalingan mo. Dahil walang hugis na magagawa kung walang linya. Sino ba sa inyo ang may alam kung ano-ano ang mga hugis? Yes, Kyla? Parisukat? Yes, Franjay? Parehaba? Angelo? Rectangle or rectangulo? Very good. Ano pa? Yes, Christian? Bilog? Ano pa? Yes, Myra. At oblong. Very good. So, ngayon, dumako naman tayo sa kulay o color. Sa lahat ng mga elemento ng sining, ang kulay ay siyang nakakatawag ng pansin sapagkat ang bawat kulay ay mayroong kanya-kanyang katangian. Ang mga kulay ay malinaw na naipapakita sa color wheel. So, anong kulay ang nakikita nyo sa color wheel na ito? Yes, Kyla? May pula? Yes, Rhea? May itim? Yes, Angelo? May puti? May yellow? At kung ano-ano pang kulay. So, mayroon bang makapagbibigay sa akin kung ano ang tatlong pangunahing kulay? Yes, Myra? Pula? Yes, Mayan? Yellow? Ano pa? Ano pa yung isa?
Oh, yes, Christian. Color blue. Very good. So, ngayon, dumako naman tayo sa tekstura o texture. Ito ay tumutukoy sa panlabas na katangian ng isang bagay na nahahawakan o nararamdaman. May dalawang uri ng tekstura. Ito ang teksturang visual or yung nahahawakan o tactile. Ang tekstura ay isang bagay na maaaring makapal, manipis, makinis, malambot, at matigas. At ngayon, meron bang katanungan? Wala. So, dumako na tayo sa balanse o balance. Ito ay ginagamit sa sining upang maging maganda at maayos ang isang disenyo. Ito ay nakapagbibigay ng damdaming matatag para sa mga nagmamasid. Maaaring magkatulad o hindi ang sangkap ng sining sa dalawang panig, subalit mayroong balanse. May dalawang uri ng balanse. Ito ay ang formal na balanse at di formal na balanse o asymmetrical. So, mayroon po bang mga katanungan o paglilinaw? Wala. So, kung gayon, ako ang magtatanong. Ano-ano ang 5 elemento ng sining? May gusto po bang sumagot? Yes, Kyla? Linya? Yes, Mayan? Hugis? Rhea? Kulay? Franjay? Tekstura? Christian? Balanse. Very good. Dahil dyan, dumako na tayo sa ating pagsusuri. Para sa inyong unang pagsusuri, panuto. Sa inyong sagutang papel, piliin ang titik ng tamang sagot. At sa pangalawang pagsusuri naman, tukuyin ang inyong tamang sagot. Ihambing ang hanay A at hanay B at ilagay sapat lang ang inyong tamang sagot. Mayroon po bang mga katanungan? Okay, kung wala, mayroon lamang kayong 10 minuto para tapusin ang pagsusulit na ito. Maliwanag po ba? Okay. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ang inyong 10 minuto. Tapos na ba ang lahat? Kung sa gayon, pakipasa ng inyong mga sagutang papel sa unahan at ating itong sasagutan. Maliwanag po ba? So ngayon, sino ang gustong magbasa ng unang katanungan? Yes, Kyla, maaari mo bang basahin? At sagutan ito? Ito ay may 2 uri, ang tuwid at dituwid. Makikita itong patayo, pahilis, pahiga, at minsan ito ay pakurba at paalon-alon. Ano ang inyong kasagutan? D, teacher. Linya po. Tama. So, pangalawa naman, yes, Mayan. Sa lahat ng elemento ng sining, ang kanyang katangian ang nakakatawag ng pansin sapagkat mayroon itong kanya-kanyang katangian. At ang inyong kasagutan? C po, teacher. Kulay po. Tama. So, ano naman ang pangatlo? Maaari mo ba itong basahin? Yes, Kyla. Ito ay may 2 uri ng formal at di formal. Ginagamit ito upang maging maganda, maayos ang isang disenyo. At ang inyong kasagutan? B,
balanse. Tama. At dumako naman tayo sa pang-4. Oh, yes, Myra. Tumutukoy ito sa panlabas na katangian kung ito ba ay matigas, malambot, manipis at makapal. At ang iyong kasagutan? A. Tekstura. Very good. So, at ang panghuli naman? Oh, yes, Angela. Ito ay tumutukoy sa balangkas ng isang bagay. At ang iyong kasagutan? B. Hugis. Very good. At ngayon, dumako na tayo sa inyong pangalawang pagsusulit. Sino ang gustong sumagot? Yes, Angela. Tekstura. Tama. Pangalawa. Yes, Mayan. Hugis. Tama. Pangatlo naman. Oh, yes, Myra. Kulay. Tama. So, ang pang-4. Yes, Ria. Linya. At ang panghuli, yes, Kayla. Balanse. Very good. At dahil alam nyo na ang 5 elemento ng sining at kung ano ang gamit nito, maaari na tayong dumako sa inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, sa isang sagutang papel o isang malinis na papel, gumuhit ng isang bagay na nagpapakita ng inyong pag-unawa sa 5 elemento ng sining. Ito ay ang linya, hugis, kulay, tekstura at balanse. Para sa inyong rubrics, ang kalinisan, 25%, pagiging malikhain, 25%, komposisyon, 25%, at ang pagkakayari ay 25%. At dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat mga bata. Magkita-kita tayo ulit para bukas.